Marga Part 4. Makalipas ang ilang oras mula na makalabas ng kanyang selda, agad na pinaanyayahan ng persecutor na sumama sa kanyang tahanan si Morris upang makipag-usap at makilala pa ito. Dinig ang pagbaba ng sasakyan ng detective kasama ang persecutor. Bumungad ang mansyon na tahanan, kasunod ng pagsalubong ng napakadaming tagasilbi. Magandang gabi. Ang sabay-sabay na pagsambit ng mga ito kasabay ng pagyuko ng bawat isa. Bilang isang persecutor, sobra ang lahat ng ito na maging pagmamay-ari mo. Tumawa ng bakas ang ngiti. Ang mga ito, sabihin na natin na ipinanganak akong swerte, ang lahat ng iyong nakikita ay minana ko sa aking mga magulang. Halika't tumuloy ka. Masaya kaming pinaunlakan mo ang aking imbitasyon. Kasunod ng pagbukas ng malaki at napakagarbong pintuan papasok. Habang naglalakad ang dalawa, kapansin-pansin ang iba't ibang uri ng koleksyon tulad ng espada, kotse, statwa, larawang pinta at marami pang iba. Ang iyong mga nakikita ay koleksyon ng aking mga ninuno. Pinapasa ang bawat naisin sa susunod na tagapagmana. Ngunit ang lahat ng mga ito'y walang kabuluhan para sa akin. Kung ganon, ano ang makabuluhan sa'yo? Haha! Magandang tanong yan, ngunit ipagpaumanhin mo at hindi ko masasagot ang iyong katanungan. Kahit ikaw ang isa sa pinakamahusay, sigurado akong hindi mo mauunawaan ang aking mga koleksyon. Walang imik at hindi na nagpumilit pang alamin ni Morris. Sa paglalakad, umabot sila sa isang lugar kung saan makikita ang isang napakahabang lamesa. Dito'y naupo ang dalawa sa magkabila. Habang magkaharap, lumabas sa iba't ibang sulok ng kwarto ang mga tagapagsilbi. Ang bawat isa ay may dalang mamahaling putahe. Ang iba naman pinagsilbihan ang dalawa. Nang matapos ng ihain ng napakadaming pagkain, pumalakpak ng isang beses, hudyat ng, Iwanin niyo muna kaming dalawa. nagsitalikod at agad nang nagsialis ang mga tagapagsilbi. Ilang segundong hindi umimik ang dalawa habang nakatitig sa isa't isa. Hinawakan ng persecutor ang kutsilyo at tinidor. Kasunod ng pagtusok nito sa makapal na laman ng baka sa kanyang plato. Hiniwa ito ng dahan-dahan gamit ang hawak na kutsilyo, sabay ang mabilis na pagsubo nito. Habang nilalasap ang karne sa kanyang bibig, hindi nito matanggal ang ngiti sa kanyang mukha. Anong pakay mo sa akin? Kakadating mo lang at nagmamadali ka na. Bilang magkaroon ng tamang asal ay kumain muna tayo at mag-usap. Nakakaramdam ng hindi maganda si Morris sa nasabing tagapagmana. Kaya hindi nito ginalaw ang lahat ng hinain sa kanyang harapan. Ngunit bilang magandang asal, minabuti nitong kunin ang hindi pa nabubuksang bote ng alak, isanalin sa kanilang baso, kasunod ng pagtaas nito bilang pagbibigay galang sa paanyaya sa kanya. Hindi napigilan ng tagapagmana na tumawa. Haha! Ganyan ba ang mga tulad mo? Masyadong maingat. Mas mabuti nang magkubli sa likod ng taong hindi nagpapakita ng kanyang mukha. Pinahahanga mo akong talaga, Detective Morris. Mabuti pat, hindi ako magmadali sa'yo. Habang nakaupo at umiinom ng magandang klaseng alak, nagsindi ng kanyang sigarilyo. Humarap ito ng may pagtitig na matalim sa mga mata ng tagapagmana. Sabay ng pagbuga ng usok sa kanyang bibig ang babalang mga sinabi nito. Tatandaan mo, ang larong sugal ay pareho ang singil sa lahat ng manlalaro. Ako sa'yo mag-iingat ako. Nakakublima ng mga kahulugan ng kanilang usapan ay nagkakaunawaan ng malinaw ang dalawa. Masayang masaya ang tagapagmana sa kanyang mga narinig. Batid nito na hindi siya nagkamali. Ilang minuto pa'y sumakay na si Morris sa kanyang sariling sasakyan. Habang nakatitig ang tagapagmana sa kanyang pag-alis, ay hindi ito mapakali. Nanginginig ang mga kamay nito. Abot tenga ang kanyang ngiti, kasunod ng tila baliw na tawa.
sabik na sabik magawa ang kanyang mga nais at pinaplano. Sa kabilang banda, sa kalagitnaan ng gabi, dinig ang tunog ng pagbukas ng pintuan ng isang tindahan. Agad na tumingin ang may-ari ng tindahan kung sino ang pumasok sa kanilang pintuan. Nang makita ang isang batang babae, ay sinalubong niya ito ng pagbati ng may pagtataka. Magandang gabi, Ineng. Anong kailangan mo at napapunta ka sa ganitong oras? Hindi umiimik ang batang babae habang tila may tinatago sa kanyang likuran. Nanatili lang itong nakatayo't hindi gumagalaw. Higit ang pagtataka sa kanyang ginagawa ng may-ari ng tindahan. Kumuha ng tsokolate sa kanyang lalagyan ng may-ari, kasunod ng dahan-dahan na paglapit sa bata upang ibigay ito. Nag-iingat ang matandang matakot ang batang babae sa kanyang kilos. Nang makalapit, yumuko at kinausap ang bata. Ineng, nagugutom ka ba? Iniabot nito ang tsokolating hawak sa bata. Hindi pa man ito tinagap ng batang babae. Kitang-kita na ng matanda ang biglang pagngiti ng bata sa kanya. Sa walang bahid ng kasamaang mukha ng musmos, nakuha ang puso ng matanda. Nang biglang, mula sa likuran ng batang babae, inilabas nito ang isang martilyo. Kasunod ng paghampas sa panga ng matanda, nadurog ang mga ngipin nito sa loob at sa pagkakaalog ng utak ay agad itong nawalan ng malay. Habang walang malay na nakaratay ang matandang lalaki, iniwan ito ni Marga at naglakad papasok sa loob ng tindahan. Sa pagpasok ay nakakita ito ng pinto ng silid. Dahan-dahan itong binuksan. Isang mahimbing na matandang babae ang natutulog sa loob. Dala-dala ang kanyang martilyo, nilapitan niya ito at agad na hinampas ang ulo. Makalipas ang ilang minuto, nagising ang matandang lalaki sa pagkakaratay. Tumayo itong kaagad. Wala itong makita dahil tinakpan ng patong-patong na sako ang kanyang ulo at may busal ang kanyang bibig. Nakiramdam ito sa kanyang paligid. Napansin nitong kaagad na ang kanyang magkabilang kamay ay nababalutan ng tape. Sa kalagitnaan ng dalawang palad, tila may pumapagitna. May hawak-hawak siyang hindi niya alam kung ano. Idinikit niya ito sa kanyang binti upang madama kung ano iyon. Dahilan upang malaman niyang isang kutsilyo ang kanyang hawak. Tatangkain niya sanang gamitin ang kutsilyo upang punitin ang sako sa kanyang ulo. Nang biglang, ang kaninang tsokolating inaabot niya ay ngayon binato sa kanyang mukha. Sa gulat ng pagtama nito, nagdulot ito ng matinding takot sa matandang lalaki dahil alam niyang naroroon sa loob ang batang babae. Dahil dito, winasiwas niya ang hawak na kutsilyo. Isang sigaw ng babae ang kanyang narinig dahil tinamaan niya ito sa kanyang pagwasiwas. Magulo man ang isip ay tila alam niya ang boses na yon, ngunit hindi niya magawang magsalita dahil may busal ang kanyang bibig. Muli, sumigaw ang isang babae at sumugod sa kanya. Pinagsasasaksak siya nito. Bumaon sa laman ng kanyang pisngi ang mahabang talim. Ramdam na ramdam niya ang talim at kapit nito sa kanyang mukha habang hinihila ito. Kasunod ng pagsaksak sa kanyang tiyan ng ilang ulit, nangamoy ang sarili niyang dugo. Maliban sa sigaw, ay hindi na gumanti pa ang matandang lalaki dahil alam nito kung sino ang kanyang kaharap. Sa kabila ng kanyang sitwasyon ay ang kanyang mahal na asawang babae na sa mga oras ding iyon ay pareho niyang nakatakip ang mukha. Sa kabila ng nanunuot na sakit ng pagsaksak sa kanyang laman, mas masakit ang nararamdaman ng matandang lalaki.
na hindi man lang niya magawang sabihin na mahal niya ang kanyang asawa sa kanyang mga huling hininga. Sa pag-ikot ng kanyang mata, dahil sa kawalan ng dugo, ay tuluyan ng bumagsak ang kanyang katawan at hindi na bumangon pang muli. Mula sa kanyang masayang panonood, tumatawang lumakad si Marga paalis ng tindahan, iniwan ang matandang babaeng buhay. Matapos patayin ang mahal nitong asawa, napakasaya ng pakiramdam ni Marga sa kanyang mga nasilayan nang biglang napansin nito ang isang lalagyan ng gasolina. Sa kadiliman ng gabi, habang abala ang mga tao sa kani-kanilang paglalakad, sa pamamagitan ng isang panghila, kinakaladkad ni Marga ang 2.5 talampakang lalagyan. Naglalakad ng masayang-masaya patungo sa sakayan ng bus. Ilang hakbang pa, may humintong bus. Nagkandara pa ang mga tao, makasakay lang. Naguunahang nagtutulakan pa ang mga ito. Tahimik na nagantay ang bata hanggang sa makasakay ang napakaraming tao. Nagmalasardinas ang itsura ng mga pasahero. Sasakay ka ba, bata? Tanong ng konduktor. Maliit na pagtungo ang isinagot ng bata bilang pagsabi ng oo. Binuhat ng konduktor ang daladala ng bata at isinakay sa loob. Sa bandang harapan ay nakatayong kasama ng kanyang bitbit. Tahimik na nagmamasid lang ang bata sa siksikang kalagayan ng mga tao. Nakita ng mga musmos niyang mata iba't ibang klase ng tao. May galing sa trabaho, buntis, magina, babaeng halos hubad na sa ikli ng damit at mga lalaking hindi matanggal ang tingin sa dibdib nito. Makalipas ang ilang minuto, hinawakan ang takip ng galong dala at inikot-ikot ito upang tanggalin nang tuluyang maalis. Agad na tinadyakan ito ng bata, tumapon at umagos sa paanan ng mga nakatayo ang gasolinang laman nito. Sabay ang pagbunot nito ng posporo sa kanyang bulsa at agad na sinindihan, hinagis ito sa paanan ng mga taong nakatayo. Mabilis na nagliyab ang loob ng bus pati na ang ilang tao. Dahil sa siksikan, nagkagulo. Ang babaeng kanina ay pinagnanasahan ng mga kalalakihan ay walang awang sinabunutan ng mga ito. Mauna lang makalabas. Nang matumbay, inapakan ang kanyang katawan. Makikita ang isang matanda na iniwan ng kanyang kasamang bata. Tumakbo ito nang hindi man lang lumingong muli. Mailigtas lang ang sarili. Ilan sa mga dumaan sa bintana ang makakalabas na sana, ngunit hinila pang pabalik. Makasariling nagkanya-kanya sa pagtaka sa mga naroon dahilan ng walang halos nakaligtas sa galit ng nagngingit-ngit na apoy. Ang kaninang naguunahan sa pagpasok ay naguunahan ng makalabas. Ang mga gustong iligtas ang sarili ay ang naging dahilan ng sariling kapahamakan. Ilan lang ang nakalabas ng buhay, isa doon si Marga. Ang Marga Part 5 ay matatagpuan sa aming account. Please follow, like, and share.